So, okay. Napakasarap pong alalahanin ang ginawa ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen po. Yung ating kasalanan, Kanyang binayaran. Kaya po tayo po ay malaya sa alipin ng pagkakasala. Tayo po ay ginawang matuwid at banal ng Panginoon. Salamat po sa bawat pagtuturo na ginagawa sa atin ng Panginoon. Ang tayo po ay na kay Kristo. No? Lagi natin pinag-uusapan in Christ realities kasi ito po yung pinakamagandang posisyon ng isang tao na ikaw ay na kay Kristo. Kahit anong posisyon ka, meron ka sa mundong ito, kung wala ka kay Kristo, baliwala po ang lahat ng ito. Kaya po natin pinag-aaralan kung ano ang ating natamo, ano ang ating natanggap, at kung sino tayo sa harapan ng Diyos dahil kay Kristo, ay kailangan po nating maintindihan at maunawaan ito at patuloy po nating sabihin ang lahat ng ito. Kasi kung ano po yung ating pinaniniwalaan, yun dapat pong sinasabi ng bawat isa sa atin. Okay, ito pong ating pag-aaral, ito po yung pangsiyam ng ating pong topic about Christ realities. No? Yung reality ng mga na kay Kristo. In Christ realities na ating pinag-aaralan ay pangsiyam na po. Una, tayo po ay in Christ we are perfectly loved by God. Hindi lang po tayo inibig ng Diyos, kundi ganap yung pag-ibig ng Diyos sa atin. In Christ, I am completely forgiven. Ang lahat ng ating mga kasalanan, past, present, and future, ay pinatawad ng Panginoon. Complete. Wala hong natira. No? Wala hong natira sa ating mga kasalanan. Lahat po ay kinuha ni Kristo, dinala doon sa krus ng Kalbaryo. Pangatlo, in Christ, I am righteous and holy like God. Ang ating kabanalan at katwiran ay galing sa Diyos at tulad ng katwiran at kabanalan ng Diyos. In Christ, I am a child of God. Tayo po'y tagapagmana ng Kanyang kaharian. Lagi po natin sasabihin yan, salamat po, Diyos, tayo ay anak ng Diyos, tayo ay tagapagmana ng Kanyang kaharian. In Christ, I am a new person inside. Kaya po yung nakikita natin sa labas, maaaring hindi pa perpekto, pero yung nasa loob natin perpekto. Kasi ang naglagay nito sa atin ay perpektong Diyos. New person inside. In Christ, I am blessed and highly favored. I am charito. Lagi natin sinasabi, I am charito. Batiin po natin ating katabi. 2 thumbs up. I am charito, you are charito. Ano ibig sabihin nito? Lagi natin dinideklara araw-araw, we are blessed and highly favored. In Christ, I'm rich and godly. No? Tinuro po yan ni Brother Pete. No? Hindi lang po tayo rich, tayo po ay godly. No? No? Mayaman na makadiyos na mayaman. At yan po yung nilagay sa atin ng Panginoon dahil kay Kristo. Last Sunday, pinag-usapan po natin, in Christ, I'm healed and healthy. No? Sa mga nanonood dyan, sa mga nasa live stream, kung meron po kayong karamdaman, kaya po kayo hindi nakapunta rito, lagi po natin ang kinin na tayo po ay hindi lang pinagaling ng Diyos. Ang gusto ng Diyos, magkaroon tayo ng malusog, malakas na pangangatawan, masiglang pangangatawan. Yung kagalingan ay isa hong pagpapala, pero higit na pagpapala ng Diyos, yung tayo po'y may malusog, may healthy katawan. Amen po. Sino sa inyo naniniwala doon? Ngayon, ang pag-uusapan po natin ay, in Christ, I am anointed to serve. No? Yung pong ating pag-uusapan ngayon ay tayo ay naglilingkod sa Panginoon, hindi lang po ba tayo naglilingkod, kundi tayo po ay ginawang anointed to serve. At meron tayong tatlong pag-aaralan. Una, the definition. Pangalawa, the affirmation. At pangatlo, the life application. Okay, what is anointing? No, tinatanong, what is anointing? Ang tanong, bago natin pag-aralan kung ano yung tinatawag na anointing, kasi nadidinig natin yan, dati pa yan. Panalangin pa nga, Lord, let your double portion of your anointing be upon me. Diba, lagi natin nadidinig yan, no? Dati, yan po ginagamit kong prayer. Kala ko yung anointing ay nawawala, umaalis, nawawala, kaya humihingi, no? Ngayon, magiging malinaw sa atin, yung anointing ay nasa bawat isa sa atin. Bago natin pag-usapan ito, kailangan muna nating malaman kung ano ang maling pakahulugan sa anointing.
Maraming iba't ibang pagpakahulugan sa anointing depende sa denominasyon o kakayanang o pananaw o katuruan na kanilang naranasan patungkol sa anointing. Iba-iba hong denominasyon, iba-iba ang pananaw patungkol sa anointing. Pag-usapan muna natin ang misunderstanding, sunod po natin ang true understanding about anointing. May 3 pong bagay na natin pag-uusapan patungkol sa misunderstanding about anointing. Una, anointing is a reward for your performance. Ito po yung mali. Maling pakahulugan patungkol sa anointing. Ang ilang turo ng relihiyon, ang anointing ay reward ng iyong performance. The more you committed, you are anointed. The more you have more prayer and fasting, the more you are anointed. Kung ikay nagpe-pray, nagpapas ka, ikaw ay anointed, more anointed ka. Kaya minsan makikita natin, ito palang bagay na ito ay maling katuruan. Ang ibig sabihin nito, kapag gusto mong maging anointed, we need to work it. Kailangan natin magpakahirap. We need to earn it by your performance. Kailangan mag-perform ka. Kailangan magsikap ka para maging anointed ka. Yung magpa-practice ka sa worship team, magpa-practice ka 5 oras. Kinabukasan 2 oras. Tapos pagka maganda ang flow ng ayun, tumo. Anointing, may anointing yung ating practice. Yung ating ginawang pagpa-practice sa isang buong maghapon. Kaya pag 2 oras lang, parang walang anointing. Yun yung pananaw dati. Yun yung pananaw ng iba. Na yung pong anointing ay reward for your performance. Pagka wala kang ganong performance, wala kang anointing. Pangalawa, a level of your performance. May level. Kanina, performance, yung reward sa yung performance. Pero may level ng performance, antas ng inyong performance. Merong anointed, more anointed, most anointed. Kasi iyon depende sa level ng iyong performance. Pag merong medyo anointed, merong hindi anointed, merong kulang anointed. Ganon yung pananaw. Ang tao, parang konti lang yung anointing na meron ka. Kasi yung performance mo ay mababa. Sinusukat nila ang anointing ng tao base sa kanilang performance at maraming sinusukat nila ito na sa mga pastor. Minsan ganon, di po ba? Sa likod ng pulpito, sinusukat nila yung pastor, anointed yan. Kasi sigaw ng sigaw. Yung bang pagka-umpisa pa lang, sigaw na. Kala nila, yung anointing nakukuha sa sigaw. Sigaw ng sigaw, yung iba, pawis na pawis. Talagang pinagpapawisan, nanginginig pa pag nagpe-preach, di ba? Ay, anointed yung pastor. Kasi nga sigaw ng sigaw, yung iba tumatalsik pa laway. Kaya yung iba nasa harapan, gusto ng laway kasi anointing daw yun. yung iba naman nasa likod, ayaw ng laway ni pastor. May ganun po yung mga maling pakahulugan patungkol sa anointing o anointed, pagiging anointed. Yun po yung mali. Pangatlo ay a power that can be lost due to lack of performance. Yun po yung mali. Yung kapangyarihan nawawala kasi lack of performance ka. Kaya nawawala yung anointing. Halimbawa po nila ay yung anointing nila Samson, ni David, and ni Solomon. Diba? Ganyan po yung kanilang mga ginagamit na experience. O example, si Samson ay yung the strongest man. Si David is the godliest man. Si Solomon is the wisest man. Pero nahulog po sila sa isang bagay. Sa babae. Dahil meron po silang kalaguyo. Si Samson ay nahulog sa kandungan ni Delilah. Kaya po siya nanghina. Naputol yung kanyang buhok at siya nanghina. Si David naman ay nahulog naman sa kandungan ni Bathsheba.
At si Solomon ay nahulog sa 300 kalaguyo. Dami. Ano? At lahat ng ito ay pananaw ng iba ay nawala yung kanilang anointing dahil sa kanilang kasalanan. Ang pagkaunawa nila, ang mga taong ito ay nakatanggap ng anointing mula sa Diyos at naiwala ito dahil sa kanilang kasalanan. Lahat ng kanilang kasalanan ay nahulog sila sa pagkahumaling sa babae at nawala nila ang kanilang anointing. Kaya maraming nakagawa po ng katuruan na nawawala ang anointing dahil sa pagkakamali na hanggang ngayon, ito yung kanilang paniniwala. Nawawala yung anointing, hindi na anointed, konti na yung anointing, dahil sa maling performance o kulang ng performance. Ang katotohanan, dapat maunawaan natin ang perspective kung saan tayo nakatayo. Saan ba tayo nakatayo? Parehas ba na tayo ng katatayuan nung panahon ni Samson, ni David at ni Samson, David, and Solomon? Hindi tayo parehas ng perspective. Iba ang perspective ng Old Testament, iba ang perspective ng New Testament. Iba ang Jewish perspective, iba ang church perspective. We need to understand that the Old Covenant perspective, ay kaiba doon sa New Covenant perspective. Because we live in the New Covenant. Tayo nabubuhay sa New Covenant and the New Covenant is a better covenant. Iba ho yun. Kaya lang hanggang ngayon, yun po yung kanilang pangunawa. We need to understand that the Holy Spirit worked differently in the New Covenant than the Old Covenant. Iba po yung pagkilos ng Banal na Espiritu sa Old Covenant at iba ang pagkilos ng Banal na Espiritu sa New Covenant. In the Old Testament, the Holy Spirit came upon people only for specific purpose and a specific time. At pagkatapos po nyon, hindi po siya nag-i-stay ng mahaba. And do not stay any longer. Hindi po siya nag-stay doon kasi tapos na yung specific time, specific purpose ng Holy Spirit ng Old Testament. Magkaiba po yon. Ang ministry po ng Holy Spirit sa Old Testament ay hindi permanente sa isang tao. Lumulukob ang Holy Spirit kasama ng kapangyarihan nito sa isang tao o grupo mga ito ay in only specific purpose and specific time. Kapag natapos na ito, ay umaalis na. Kapag natapos na ito, ay umaalis na at hindi na malagi. Yun po yung sa Old Testament. Sabi nga ng Psalms 51 verse 11, "Do not cast me from your presence or take your Holy Spirit from me." Panalangin po nito yon. Panalangin ni David. Panalangin ni David na unahan. Kasi alam niya na nagkamali siya at alam niya aalisin sa kanya yung Holy Spirit. Ito po yung panalangin ni David na nagkasala siya sa pakikipit kay Bathsheba. Kasalanan din ang pagpatay sapagkat si Urias na asawa ni Bathsheba ay sinuong niya sa gera kaya napatay. At may kasalanan po si David. Kaya sabi niya, "Lord, do not cast me from your presence or take your Holy Spirit within me." Kasi nga, may specific time, may specific purpose lang ang Holy Spirit sa Old Testament. Yung prayer na ito this is the Old Testament prayer. Tandaan natin, Old Testament prayer to, we do not use this prayer anymore. Because we live in the New Covenant, we live in the different dispensation, different dealings, we live in different time. Tandaan po natin, ang tawag po dito ay progressive revelation. Iba yung revelation noon, iba yung revelation ngayon. Because the revelation ngayon ay revelation of grace. Amen? Naniniwala tayo doon? Na naiintindihan natin, iba noon, iba ang panahon ngayon. Dahil kung tayo ay nananalangin ng ganito, kung ang ganito panalangin natin, isa po itong insulto sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Iniinsulto natin ang ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo.
Para bagang walang katuturan ang paghihirap niya sa krus. Para bagang walang umako ng ating mga kasalanan, namatay at nabuhay na magmuli para sa ating mga kasalanan. Isa itong insulto sa natapos na gawa ng Panginoong Hesukristo. Kaya sa Old Testament ay binabanggit ang salitang revival. Meron pa ho bang revival ngayon? Di ba, minsan mahalang bayad eh. Prayer revival. No? Pagka atin ka ng revival, no, ay may bayad pa. No? Psalms 92 verse 10, but my horn you have exalted like a wind, like a wild ox. I have been anointed with fresh oil. Bakit kaya anointed with fresh oil? Ibig sabihin po nito, sa Old Testament, naluluma yung oil. Kahapon, no? You cannot live in an old anointing. You cannot live in yesterday anointing. Kaya meron silang revival sa Old Testament, no? Sa New Testament, wala na pong revival. Mamaya makikita natin bakit kailang wala nang revival. Kasi hindi naman umaalis at hindi naman naluluma yung anointing na meron tayo. Kaya minsan nanlulumo, nanghihina, nawawala ang anointing dahil base ito sa performance ng Old Testament. Kaya kailangan ng revival. Kailangan ma-revive, kailangan lumakas, no? Kailangan magbalik yung anointing sa kanila. We live in the New Covenant, hindi na natin kailangan ng revival dahil hindi na umaalis ang Holy Spirit sa New Covenant. Sa New Covenant, ang Holy Spirit hindi specific time, no? Sa Old Covenant, pumapasok ang Holy Spirit, lumalabas ito, pagpasok niya, gagawin niya ang layunin at pagkatapos aalis ito. Pag nagkasala ang isang taong pinasukan ng Holy Spirit, umaalis po ito. Dahil ito sa kasalanan ng isang tao, kaya hindi po permanente nung Old Testament ang pamamalagi ng Holy Spirit. Hindi permanente. Pero sa New Covenant, the Holy Spirit stay forever. The Holy Spirit stay forever. The Old Covenant, sa Old Covenant, wala pang born again. Hindi pa naboborn again ang Spirit, kaya tumatahan lang ang Holy Spirit sa tao doon lang sa body. Doon lang sa body. Kaya si Samson, merong kakayanang malakas ang kanyang katawan. Yung kanyang strength, mapakalakas. Bakit? Kasi nag-i-stay lang ang Holy Spirit sa body. Kasi patay ang Espiritu sa Old Testament. Si Solomon ay merong katalinuhan na hindi pangkaraniwan. Bakit? Nag-i-stay ang Holy Spirit sa soul. Nagbibigay ng wisdom, knowledge, and understanding. No? Hindi lumulukob sa espiritu ng tao kasi patay nga po. Ang tao ay spiritually dead. Dahil wala pang probisyon ng death and resurrection of Jesus Christ, nagkaroon lang ng pagkabuhay ng Espiritu dahil ang probisyon ng krus ni Kristo, kapag tinanggap mo siya bilang Panginoon na sariling tagapagligtas, binubuhay ng Diyos ang ating Espiritu at ang Holy Spirit mananahan sa ating Espiritu. At pag nanahan ang Espiritu sa ating buhay, hindi na po tayo iiwan ng Holy Spirit. Sinasamahan niya tayo magpakailanman. Amen po ba? Sabi ng John 14:16, and I will ask the Father, and He will give you another advocate. Ano yon? Sino yon? The Holy Spirit. To help you and be with you forever. Sabi ng mundo, walang forever. Kay Kristo may forever. Kasi ang Holy Spirit, sasamahan niya tayo forever. Hindi ito posible. Sa Old Testament, hindi posible na manatili magpakailanman ang Holy Spirit. Sa New Covenant, pwede na manatili ang Holy Spirit sa atin. Bakit? Kasi binuhay na ng Diyos ang ating Espiritu at pwede nang tirhan ng Holy Spirit ang ating Espiritu magpakailanman. Sino po sa inyo natutuwa ng ganon? Kaya mahalaga yung ating mga pinag-aaralan. Pinag-aaralan natin in Christ realities. Yung kay Kristo, ano nga ba yung realidad ng ating tinanggap kay Kristo?
Kaya sabi ng ating pag-aaral ng nakaraan, in Christ, I am a new person inside. Meron tayong bagong pagkatao. Ang lahat ng kipag-isa kay Kristo, isang bago na lang nilalang, wala na ang dating pagkatao. Tayo ay bago na. Ang nabago sa atin, yung ating espiritu. Yung ugali natin, binabago pa lamang. No, kaya intindihin natin yung iba. No, minsan talaga yung ugali hindi agad-agad nababago kasi iyon ay nakapasok doon sa soul. Ang binago sa atin yung ating espiritu at patuloy na binabago yung ating kaluluwa at pagdating ng Panginoon, babaguhin niya yung ating katawan. In Christ, I am holy and righteous like God. Kay Kristo, tayo po ay holy, tayo po ay righteous. Tulad ng sa Diyos. In Christ, no, I have the Holy Spirit forever. Sabihin nga po natin, in Christ, I have the Holy Spirit forever. Kaya ang anointing ng Holy Spirit ay nasa bawat Kristiyano. Sino po sa inyo Kristiyano? May anointing ka. Anointed ka. No? Sabi mo siyang katabi, anointed ka. Yan po ang katotohanan sa mga nakay Kristo. Kapag nakay Kristo ka, you have the Holy Spirit forever. Kapag nakay Kristo ka, you have the empowerment. You have the anointing, not for a while, but forever. Yung empowerment ni Jesus Christ sa iyo, ng Holy Spirit sa iyo, ay hindi for a while. Ito ay forever. Not in time of David, not in time of Solomon, not in time of Samson, because this is in the Old Testament. Pero the New Covenant, we have the Holy Spirit and empowerment forever. Naniniwala tayo doon sa amen? Okay. Ano ang tanong? Tapos na po tayo doon sa maling pagkaunawa sa anointing. Ang una ay yung tinatawag po na definition. What is anointing? Ano po yung anointing? Anointing is the gift of empowerment. Kaya mo kailangan ng anointing dahil meron kang gagawin. Hello? Dahil kung wala kang gagawin, hindi mo na kailangan ng empowerment. Pag sumampalataya ka, mamatay ka na, pumunta ka na sa langit, makasama mo Panginoon. Kung wala ka nang gagawin wala kang purpose, wala kang layunin ng Diyos sa buhay mo, hindi mo na kailangan ng empowerment. Pero kaya ka merong anointing, may anointing Holy Spirit sa iyo kasi ang anointing ay empowerment. No, the gift of empowerment, regalo ng kakayanan. No? Kaya pag na-born again ka, di ka naman agad namamatay. Hindi ka naman umakyat kagad sa langit. Hindi ka naman binautismuhan, nilubog sa tubig at hindi ka na inahon. Diretso ka ng langit. No? Hindi po ganun, hindi po ba? Nabubuhay pa tayo ng mahaba. Lagi natin dinidikla, ako'y malakas, malusog, masigla, mabubuhay ng mahaba. Sino sa inyo gustong mabuhay ng mahaba? Pag mabubuhay ka ng mahaba, kailangan mo na empowerment of the Holy Spirit. Amen? Kailangan mo na empowerment of the Holy Spirit. Habang tamasa mo ang pagpapala at pabor ng Diyos, kaakibat nito ang nagustuhin mo na maglingkod sa Diyos. Sino ba sa inyo ang ayaw maglingkod sa Diyos? Sa maliliit at malalaking kakayanan, gusto nating maglingkod sa Diyos. Naniniwala pa tayo doon? Yung nag-aayos ka lang ng upuan, paglilingkod niya sa Diyos Wawalis-walis ka, yan po ay paglilingkod sa Diyos. Habang naglilingkod ka sa Panginoon, gagamitin mo ang empowerment na ibinigay sa iyo upang magawa mo ang mga bagay na gusto ng Diyos na gawin mo. Meron pong ipinagagawa ang Diyos sa atin, hindi natin kaya yon sa ating sarili. Kaya may empowerment galing sa Holy Spirit, yung tinatawag na anointing. Hello? Meron tayong kanya-kanyang anointing. Iba-iba ang gamit, pero pare-parehas lang po ng sukat. Para pong faith. Yung pinag-usapan namin kahapon, ang faith ay same measure, same origin, kung kanino galing. Pare-parehas po yan. Ang hindi ho nagkakaparehas yung level of doubt. Okay? Kaya ho hindi pare-parehas yung nangyayari kasi mayroong doubt. Doon po ang nangyayari yan. Like Jesus, empowered
empowered by the anointing of the Holy Spirit. Tulad ni Jesus Christ, in-empower po siya ng Holy Spirit. Acts chapter 10 verse 38. How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and power, and how he went around doing good and healing all who were under the power of the devil, because God was with him. No? Si Jesus Christ bilang isang tao ay inanoint ng Holy Spirit. No? Kasi nga nandun siya sa katawang tao. Inanoint siya ng Holy Spirit, base doon sa ating binasa, ay binigyan siya ng Holy Spirit ng anointing at ng power. Ang ministry po ni Jesus Christ nung siya'y nasa lupa ay tatlo: healing, teaching, and preaching. Yun po yung ginawa ni Jesus Christ. Meron siyang healing, meron siyang preaching, meron siyang teaching. Tatlong bagay. Ang preaching po ay para sa spirit. Pinipreach niya the kingdom of heaven it is hand. Pinapangaral niya ang kabutihan ng Diyos para yung sa spirito, naboborn again, nabubuhay ang spirito na makapakinig ng mabuting balita. Meron siyang teaching. Ang teaching po ay para sa soul. Nagtuturo siya at natututo at nababago ang pamumuhay ng mga taong nakikinig. At meron siyang healing at siya po ay nagpapagaling. Wala hong karamdaman may karamdaman na lumapit sa Panginoon na hindi napagaling. Lahat ng karamdaman ay napagaling. Kaya in Christ, we are healed and healthy. Amen? Sino sa inyo niniwala doon? Hindi po ginawa ng Diyos, no? Hindi po niya ito ginawa bilang Diyos. Si Jesus Christ, hindi niya ginawa yung healing, teaching, preaching bilang isang Diyos. Ginawa po niya ang lahat ng ito bilang isang tao. At siya po in-empowered ng Holy Spirit. John 14:12, Most assuredly I say to you, he who believes in me, that works that I do, he will do also. And greater works than this, he will do, because I go to my Father. No? Sabi ng Panginoon, ang mga bagay na ginawa ko ay magagawa nyo higit pa dito. Kasi nga, kung si Jesus Christ, ginawa niya ang lahat ng bagay na ginawa niya na siya ay Diyos, hindi natin magagawa yon. Pero ginawa ni Jesus Christ ang lahat ng bagay bilang isang tao, kaya sabi niya, anuman ang aking ginawa ay magagawa ninyo higit pa rito. Bakit? Kasi yung Espiritong nagbigay sa kanya ng empowerment ay yun din ang Espiritong nasa atin. Yung anointing ni Jesus Christ na nasa kanya ay the same anointing na nasa atin. Ang anointing is the gift of the empowerment. Naniniwala tayo dito. Kaya tama ang sinabi ng Panginoon na magagawa natin sapagkat tayo ay tinatahanan ng banal na Espiritu. Sino naniniwala dyan? Say Amen. Kung ano ang anointing ni Jesus Christ, matandaan po natin, yun din ang anointing na meron ka. Hello. Okay. The definition. Una po yun, the definition, anointing is a gift of empowerment. Pangalawa, the affirmation. The affirmation. Ano nga ba sinasabi ng salita ng Diyos? Ano? Ano nga ba sinasabi ng salita ng Diyos patungkol sa atin? Ang una ay sabi ng salita ng Diyos, you are anointed. Naniwala tayo doon. You are anointed. Sabihin po natin, in Christ, I am anointed. In Christ, I am anointed. 2 Corinthians 1:21, now it is God who makes both us and you stand firm in Christ. He anointed us. I-anoint pa lang ba o in-anoint na? Sabi doon, He anointed us. No? Sino nag-anoint sa atin? Si Jesus Christ, ang Panginoong Diyos, ang nag-anoint sa atin dahil tayo po ay na kay Kristo. Ang ibig sabihin po ng anointed ay kryo. Sa Greek word ay kryo, ibig sabihin consecrated to a religious service. Ang kryo po ay root word ng Christos. Ibig sabihin ng Christos ay Christ the Anointed One. No? Yung Christos po ay Christ, ang Christ po ay the Anointed One. Kaya
ang anointing natin ay si Kristo. Pag nasa iyo si Kristo, anointed ka. Hello? Kaya pag pinag-pray ka, huwag mong sabihin, ba't ako? Nagiging paniki ka. Pag, pagka sinabing mag-pray ka, ikaw ang opening prayer, amen. Bakit? Kasi anointed ka. Huwag mong sabihin, ba't ako? Magiging paniki ka nga. Huh? Kasi tandaan natin, kapag alam natin na we are anointed because of Christ, hindi tayo matatakot na tumanggap ng gampanin at tungkulin galing sa Panginoon. Dahil ang anointing po is not to do with our performance. Kasi minsan, ayaw natin tanggapin ang isang bagay kasi tinitingnan natin ang ating sarili. Tanggapin natin ang isang bagay na ipinagagawa sa atin ng Diyos dahil alam natin na si Kristo ang gumagawa sa buhay ng bawat isa sa atin. Ang anointing mo ay dahil sa ginawa ni Kristo sa krus, hindi dahil sa ginawa mo. Tandaan po natin, ang anointing na meron ka ay dahil sa ginawa ni Kristo. Ang tinatawag po na anointed ay nasa aorist tense. Ibig sabihin ng aorist tense ay once anointed, always anointed. Hello? No, mas naiintindihan natin 'to. Kahit na mag-preach ka, natatakot ka, huwag kang matakot, anointed ka dahil si Kristo ay nasa iyo. Kinakabahan ka, anointed ka dahil si Kristo ay nasa iyo. Tandaan po natin, hindi nawawala ang anointing. Hindi katulad ni Solomon, Samson, at ni David, kasi sila ay nasa Old Testament. Sa panahon nila, hindi tulad ng panahon natin ngayon. No? Tayo'y nabubuhay sa panahon na na-enjoy po natin ang tinapos na gawa ng Panginoong Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo. Wala pa ho kasing Kristong namatay noon. Kaya ang Holy Spirit hindi permanente. Pero sa atin, permanente. No? Nag-progress na from Old Covenant to New Covenant. Tandaan po natin, tayo po ay no covenant. We are Gentiles. Tayo po'y hentil, wala tayong covenant, pero dinala tayo ng Diyos sa New Covenant. Nadamay tayo. No? Nadamay po tayo dahil sa kabutihan ng Diyos sa atin. Sinali tayo. Tayo po ay walang covenant, pero dinala tayo sa New Covenant. Hindi tayo kasali sa Old Covenant. We are Gentiles. Ang Gentiles po, lawless, hopeless, helpless, godless, covenantless, lessless. Walang-wala ho tayo. Pero dahil po yan sa biyaya ng Diyos, salamat lamang sa biyaya ng Diyos na pagkaloob niya sa atin ang lahat ng meron tayo. Amen? What does anointed means? Being anointed means that you are consecrated and set apart for a religious group or religious services. No? Ano-ano ang mga ina-anoint sa Old Testament? Sa Old Testament, ang mga ina-anoint po rito, gamit, mga bagay na ginagamit sa religious services, no? Yung mga tao, mga grupo, o tukoy na mga tao para sa religious services, hari, priest, prophet, mga kasangkapan sa templo, in order to serve the purpose of religious service. No? Lahat po yan. Yan po yung mga ina-anoint. Bakit tayo in-anoint? Dahil sa religious services. Bakit in-anoint si Jesus Christ? Para magawa niya ang kanyang religious ministry. Ano yung religious ministry niya? Preaching, teaching, and healing. Yun po yung ginawa niya. Yun yung ministry niya. Bakit kayo in-anoint? Ang tanong, bakit kayo in-anoint? Dahil meron kang ministry. You lead people to worship. No? Yung mga nandito, nagli-lead sila ng people to worship. You will teach people, yung mga merong mga gift of teaching, nagtuturo sila, no, sa mga tao. You lead the church, yung mga merong gift of leadership, nagli-lead sila. You will preach the gospel, yung bang naibalita mo lang ang mabuting balita sa kaibigan mo, ikaw ay nag-preach na ng gospel. Anything you do it for the glory of God. Kaya sabi na, everything you do it with the glory of God. Nagagawa lang natin yan dahil sa anointing na meron tayo.
because we are anointed. In Christ, we are anointed. Kailangan po natin ng anointing sa lahat ng bagay. Naniniwala tayo doon? Sa pag-aaral, kailangan natin ng anointing. Kailangan natin ng empowerment. Kailangan natin ng wisdom, knowledge, and understanding sa ating trabaho. Kailangan natin yon. Hindi lang po, kasi yung trabaho natin, nagagamit natin yan para din tumulong sa gawain ng Panginoon. Yung negosyo natin, kaya umuunlad yan, nagagamit din po natin yan para tulungan ang gawain ng Panginoon. Sa paglilingkod, no? Nagagamit natin yan para makapaglingkod sa tao at may pamalita natin ng mabuting balita. Ano mang pwede natin gawin, no? Gawin natin ito sa paglilingkod sa Panginoon. Nakakaya lang natin ito dahil we are anointed. Naniniwala tayo doon? Say amen. Pangalawa, the affirmation, you are anointed. You are anointed to worship. No? You are anointed worshiper. 1 Peter 2:9, but you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, his own special people, that you may proclaim the praises of him who called you out of the darkness into his marvelous light. Kaya po mayroong praise and worship. Hello. Bakit ba lagi na lang pag may opening prayer, sunod na praise and worship? Bakit kaya may praise and worship? Kasi praise and worship is worship sa Lord. Kasi yun yung calling natin, lahat. Sa pagdating sa langit, wala naman tayong ibang gagawin doon kundi magpurit sumamba sa Panginoon. Kaya dito pa lamang, tayo po ay ine-exercise na natin ang gift natin. Ito po, lahat po ng Kristiyano, hindi ho pwedeng hindi marunong sumamba sa Diyos. Huwag mong pansining sintonado ka. No? Hindi ho mahalaga yung sa'yo, kung sintonado ka, okay lang po yan. Mahalaga yung puso mo, sumasamba ka sa Diyos. Amen? Kaya may praise and worship, we give honor, give glory, and adoration sa ating Panginoon. Ang ating pagiging priesthood ay galing kay Jesus. Hello? Hindi ho galing sa Levite. Yung mga ginagamit po na mga priesthood nung araw, yung mga priest nung araw ay galing po sa lahi ni Levi. Pero si Jesus Christ, siya yung high priest, pero hindi siya galing kay Levi. No, galing po siya sa lahi ni Judah. No, dahil yung Judah, yung lahat ng hari nanggagaling sa kanya, pero siya po ay high priest. At ang kanya pong pagiging priest ay galing kay Melchizedek. Sabi sa Hebrew 6:20, where our forerunner Jesus has entered on our behalf, he has become a high priest forever in order of Melchizedek. Kung si Kristo po ang high priest, tayo pong mga Kristiyano ang priest. Kaya tayo tinawag na royal priesthood. We serve as Melchizedekian priest. Melchizedekian priest po tayo. Yung araw, ang mga priest ay naghahandog araw-araw sa templo. Sila yung naghahandog. Pero yung high priest, yun po yung naghahandog ng isang taon naghahandog sila, taon-taon yung high priest po pupunta sa Holies of Holies. Pero yung priest, araw-araw may naghahandog, sila po yung namamahala doon. Ngayon, hindi na po tayo ganun ngayon. Wala na hong hayop na pinapatay. Okay? How do we serve a Melchizedekian priest? Paano natin tayo maglilingkod dito? Sabi sa Hebrew 13:15, through Jesus, therefore let us continually offer to God a sacrifice of praise. The fruit of our lips that openly profess His name. Kaya tayo, ang ating pong paghahandog sa Panginoon, pag-worship sa Panginoon, we worship the name. Sino po sa inyo ang nagwo-worship sa pangalan ng Panginoong Jesus? No? We worship the name. Kanina sinasabi, Yeshua. Ang Yeshua po ay Jesus. No? Yung po ay, ang kahulugan ng Yeshua ay Jesus. No? We worship the name.
of God. Di ba? Siya yung Jehovah Rapha, Jehovah Shammah. Yung mga bagay na ito, binabanggit natin sa pagpupuri sa Panginoon. We worship the name, not the image, not the picture, not only the name of Jesus Christ. No? Wala nating sambahin kasi nga ayaw ng Panginoon na sumamba tayo dito. Sa Old Testament pa lang, ayaw na ayaw niya nagagawa ng anumang imahe na titingnan natin, na iisipin natin na siya ang Diyos. Ang gusto lang ng Diyos, sambahin siya sa kanyang pangalan. Kaya tayo umaawit ng papuring pagsamba sa Diyos. Sabi ng awit, we bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. And we offer thanksgiving. Di ba ba? Ganun po yung awit na yan. The sacrifices of praise. No? Yun po yung mga bagay na yan. Inaawit natin yan kasi ang sinasamba natin ng kanyang pangalan. Yun po yung role. Yun po yung ating obligasyon. Yung tungkulin natin, gampanin natin na sambahin ng Diyos. Kaya piliin po natin, habulin po natin makapagbigay tayo ng papuri sa Diyos sa pamagitan ng pagsangbang awit para sa Diyos. No, kaya ho tayo ay sinisikap natin makarating ng maaga. Bakit? Kasi yung role natin bilang Melchizedekian priest ay ang pagsamba na lang sa awit. Papuring awit. Hindi na ho tayo naghahandog ng hayop. Okay? Kaya sabi ng Hebrew 10:25, let us not neglect our church meeting. No? As some people do, but encourage and warn each other, especially now that the day of His coming back again is drawing near. Malapit na. Sino ba sa inyo nakababalita ng mga gera? Sabi sa Bible yan, yung mga tanda yan, na malapit na dumating ang Panginoon. Pero hindi pa naman dumarating, pero tanda na malapit na. Kaya gawin na natin ang lahat ng pagkakataon na tayo po'y makapagpuri sa Panginoon. Ito ang magbibigay ng papuri at pagsamba sa pamagitan ng awit. Kaya pag nagsisimba po tayo, hindi lang po tayo dapat puro sermon ang atin pong iniintay. Yung bang sa umaga pa lang ihanda natin ang ating sarili, Lord, ako po'y magpupuri at sasamba sa iyo. Aawit ako sa iyo. Hindi po puro sermon. Kung sermon lang po ang hahabulin natin, marami po sa YouTube. Makinig tayo ng sermon, marami po sa YouTube. Kung sermon lang po gusto natin, marami sa bahay. Sino sa inyo mahilig mag-sermon? Kasi sermon lang hanap natin eh. Hindi po yun ang gusto ng Diyos. Meron tayong word, meron tayong Melchizedekian priest po tayo na nagagawa natin, ang role natin na magpuri sa Panginoon. Huh? At ang ating pong pagpupuri sa Panginoon, hindi lang po pag-awit at pagsamba sa pamagitan ng awitin. Yung ating pong pagkakaloob ay pagsamba rin sa Diyos. Hindi ho bahagi, ito po'y pagsamba sa Diyos. Philippians 4:18, I've received full payment, I have more than enough. I am supply now that I have received from the Epaphroditus, the gift you send, they are, sabi doon, a fragrant offering, an acceptable sacrifice pleasing to God. Yung ibinibigay ng mga kapatiran sa iglesia ay isang offering, acceptable sacrifice pleasing to God. Hello. Kaya yung ating pagkakaloob ay ito po'y pagsamba sa Diyos. Hindi po hayop ang ating binibigay na offering, kundi material o pinansyal offering. At ito ay mabangong samyo sa harapan ng Diyos. Yun po ang sabi sa Bible. Kaya lahat po ng ating pinagkakaloob ay para sa Diyos. Andog natin ito bilang pagsamba sa Diyos. Hindi ho para kay pastor yung binibigay natin. Ginagamit po ang lahat ng ito para may palaganap ang mensahe ng biyaya, para matugunan ang pangangailangan ng iglesia, no? Para magkaroon tayo ng sariling church. Gusto niyo magkaroon ng sariling church? Yan po ay ginagamit natin para sa kapurihan ng Panginoon. Pangatlong affirmation, you are anointed minister.
Sino sa inyo naniniwala dito? Sa 2 Corinthians 3:4, such confidence we have through Jesus Christ before God, not that we are competent in ourselves to claim anything for ourselves, but our competent as ministers of a new covenant, not of the letter, but of the Spirit, but the letter kills, but the Spirit gives life. Tingnan po natin. Yung ating pagiging competent o capable ay as a minister ay galing sa Diyos. Hindi ho tayo. Hindi dahil sa ating kakayanan, kundi galing sa Diyos. What is the new covenant? It is the agreement between the Father and the Son, in which God commits Himself to save, bless, and forever keep all those who are in Christ. No? Tingnan po natin, yung tinatawag na minister of New Covenant, ang covenant ng New Covenant ay agreement ng Ama at ng Anak. Sabi ng Hebrew 10:7, then I said, here I am. It is the written about me in the scroll. I have come to do your will, my God. Sabi po diyan ng Panginoon, no? Ano mang kasunduan ng Ama at ng Anak ay gagawin ng Ama. Ang sino mang na kay Kristo ay pagpapalain, ililigtas, iingatan ng Diyos, Ama. Ang pinakamagandang pwesto sa mundong ito na ikaw ay na kay Kristo. What is the will of God? Ano nga ba ang will ni God? Ang will ni God ay John 6:38. For I have come down from heaven not to do my will, but to do the will of Him who sent me. And this is the will of Him who sent me, that I shall lose none of all those He has given me, but raise them up on the last day. Yun po yung kalooban ng Diyos na wala hong mawala ni isa. Natatakot tayo mawala yung ating anointing, pero ang Panginoon, hindi lang po yun ang ating concern niya sa atin, ay kundi tayo. Wala ni isang mawala sa atin. Sino po ang makakawala? Sino po makakaagaw sa atin? Kapag na kay Kristo ka, hindi ka mawawala. Dahil nagkasundo na yung Ama at ang Anak. Walang mawawala kahit isa. Hindi ka maagaw ng sinuman sa kamay ng Diyos at sa kamay ng Ama at kamay ng Anak. Ilan po may hawak sa inyo? Ilan ang may hawak sa atin? 2. Sabi ng John 10:28, I give them eternal life, and then they shall never perish. No one will snatch them out on my hand. My Father who has given them to me is greater than all. No one can snatch them out of my Father's hand. I and the Fathers are one. Nagkasundo na yung Anak at ang Ama na walang pwedeng makaagaw sa atin sa kamay ng Anak at sa kamay ng Ama. Hello. Kaya nga tayo ay pinagpala at pinaboran. Sino sa inyo naniniwala doon? Say amen. Tandaan po natin, nasa kamay ka ng Anak at nasa kamay ka ng Ama. Napagkasunduhan ng Anak at ng Ama na ang sino mang nasa Anak ay hindi mapapahamak, hindi maagaw, hindi mawawala. Kahit anumang pagsubok na meron ka, hindi ka maaano dahil kasama mo ang Panginoon. Hello, tama po ba yun? Hindi ka hindi ka manlulupaypay kasi merong kalakasan ng gagaling sa iyo ang Panginoon. Tandaan natin, ang New Covenant, yung minister of the New Covenant, ang covenant natin ay pamalitan natin at panghawakan natin ang agreement ng Ama at ng Anak. It is an agreement between the Father and the Son in which God commits Himself to save, bless, and keep forever all those who are in Christ. Amen? Di ba tayo masaya noon? Sabi pa ng 2 Corinthians 1:20, for no matter how many promises God has made, they are yes in Christ.
Lahat ng pangako ng Diyos ay yes in Christ. Kapag ikaw ay na kay Christ, lahat ng pangako ng Diyos sa iyo ay yes. Hello. And so do him, and so through him, that Amen is spoken by us through the glory of God. Tandaan natin, lahat ng pangako ng Diyos ay yes dahil ikaw ay na kay Kristo. Kaya kapag ating nalaman ang mga pangako ng Diyos, sasabihin na lang po natin ay Amen. Yes, Amen. Pag nabanggit mo, you are blessed and highly favored. Ayun, tinatawag na, you are healed and healthy. Ganun lang po. Amen po tayo kahit hindi pa ho natin nararamdaman. 2 Corinthians 3:6, He has made us confident. No? Ibig sabihin ng confident ay qualified. Di ba? Pinag-aralan natin, once you are qualified, no one can disqualify. Jesus qualified you, no one can disqualify you. No? Sabi doon, He has made us confident as a minister of the new covenant, not by the letter, but the Spirit. For the letter kills, but the Spirit gives life. We are anointed minister of the new covenant. What does minister of the new covenant means? It means we preach the message of Christ's finished work and nothing else. Wala na. Ang gagawin lang po natin, mag-preach tayo ng message ni Christ, ng kanyang finished work. Walang ibang mensahe ang dala mo, kundi ang mensaheng natapos na gawa ng Panginoon. Walang ibang bida, kundi si Kristo sa likod ng pulpito. Wala ko kayong nadidinig, si pastor ganito, ang asawa ko ganito, yung pamilya ko ganito, wala po kayong nadidinig. Kasi sa pulpitong ito, dapat ang natataas lang ay si Kristo. Ano, huwag niyong sabihin, tularan niyo ako. No? Isang pagkakamali mo lang, lahat ng membro aalis sa'yo. Kasi ikaw ang tinitingnan. Pero sa pulpitong ito, ang dapat nating tingnan ay si Kristo. Look unto Jesus, the author and the finisher of our faith. 1 Corinthians 1:18, for the message, hindi po messages of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved is the power of God. Isa lang po yung mensahe, for the message of the cross. Hindi po messages of the cross. Isa lang ang mensahe. Ang mensahe ng natapos na gawa ni Kristo. Walang ibang mensahe. Kaya lagi natin pinag-uusapan yung realities na tayo ay na kay Kristo. Si Kristo ang sentro ng lahat. Lahat ng meron tayo, si Kristo. Sabi ng 2 Corinthians 2:2, for I decided that I would speak only of Jesus Christ and His death on the cross. Yun lang po ang layunin ni Pablo, yung maipangaral niya si Jesucristo at ang kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Only one message. Preach Jesus, preach His finished work. Amen? Balikan po natin, the affirmation, you are anointed, you are anointed worshiper, you are anointed minister. Okay? Pangatlo, last na po ito, the application. Life application. Ngayon na po ba kayo? Una, I believe and declare that you are anointed in Christ. Believe. Sino sa inyo naniniwalang anointed siya? I-declare natin, I am anointed. In Christ, I am anointed. Kailangan maniwala ka sa iyong puso at sabihin mo sa iyong sarili na ikaw ay anointed. Believe and confess that you are anointed. Maliwala po tayo na nangyayari lang ito sa mga naniniwala at kung naniniwala ka, sabihin mo. 2 Corinthians 1:21, now it is God who makes both us and you stand firm in Christ. He anointed us. Wag po natin hingin ang anointing. Kundi pasalamatan ito dahil ito ay nasa iyo dahil kay Kristo. Pagka hinihingi natin ang anointing, ibig sabihin wala po tayo sa New Covenant. Hindi natin alam. Pero kung nasa New Covenant tayo, pasalamatan mo natin, Lord, salamat dahil sa iyo, Panginoon Kristo, I am anointed.
I am anointed. Yun lang, Lord, hinihingi ko po, Panginoon, ang anointing. I-anoint mo po, Panginoon, ang aking mga labi. Meron ganun, di ba? Lord, i-anoint mo po ang iyong salita. Hindi ba? Minsan, ganun yung yung word ng God, anointed yun eh. Hinihingi mo pa mga i-anoint. Holy yun, banal yun. Salita yun ng Diyos, hindi mo na kailangang hingin. Sasabihin mo lang, Lord, salamat po sapagkat ang iyong salita ay makapangyarihan, ang iyong salita ay totoo, ang iyong salita ay gumikilos at gumagalaw sa buhay ko, sa buhay ng bawat isa. Salamat po, I am anointed to preach, I'm anointed to worship you, dahil sa iyo, Panginoong Jesucristo. Amen? Huwag po nating hingin, kundi pasalamatan, kasi nasa iyo na. Hinihingi mo isang bagay na nasa iyo na? Hello? Ba't mo hinihingi ay nasa iyo na? Kundi, kung nasa iyo na, ang regalong ibinigay sa iyo, ang kailangan lang natin ay pasalamatan. No? Asa na yung cellphone ko? Hindi mo alam, hawak mo pala. Hanap ka ng hanap, nasa yung cellphone ko. Hawak mo pala yung cellphone. Pasalamatan mo ang Diyos, no? Nasaan kaya yung salamin kung pala nakalagay din sa ulo? Kaya lang po ganon, kasi my people perish because of lack of knowledge. Kailangan natin maunawaan, in Christ we are anointed. Paniwalaan mo, sabihin mo, in Christ I am anointed. 2 Corinthians 4:13, binasa po natin, it is written, I believe, therefore I have spoken. Since we have the same spirit of faith, we also believe and therefore speak. Declare what you believe. Nangyayari lang po ito sa mga naniniwala. Pangalawa, be more intentional in your worship. Ang Melchizedekian priest ay worshiper. Sino po sa inyo worshiper? Hello? Niisip niya, hindi, sintonado ko, worshiper mo. Hindi, ano man yung tono mo, no, key of C ka man, ano may key of C? Sintonado. No, okay lang yun. Basta worshiper ka. Kaya sabi daw, plan ahead. Isama mo sa schedule mo ang pagsisimba. Hello? Paalala po ito, hindi po ito kundi na. Isama mo sa schedule mo ang pagsisimba. Dahil ang pagsamba ay parte ng buhay mo. Ang Sunday ay hindi po ordinary day. Hello? Ito ay isang biyaya na magkaroon tayo ng sama-samang pagsamba at pagpapasalamat sa lahat ng biyaya ng Diyos sa buhay natin. Sunday is the Lord's Day. Sunday is divine. Ito ay isang pagpapala ng Diyos sa atin. Amen? Okay lang po yung mga nasa online kasi minsan talagang hindi makapunta. Kung hindi talaga makapunta. No? Kung hindi naman makadalo, may mga nilalakad importante, okay lang din po yun. Kasi meron namang tinatawag na replay. No? I-replay na lang ninyo. At least nakaka-catch up kayo. Pero kung merong mga pagkakataon, sabi doon, plan ahead. Isama natin sa ating schedule ang pagsisimba. Sabi sa Hebrew 10:25, let us not neglect our church meeting as some people, but encourage and warm each other, especially now that the day is coming back again in drawing near. Malapit na po. Sama po natin sa schedule ang pagsisimba. Pangatlo, be more specific in your witnesses. Only share the message of the cross. Huwag na kayong magkukwento ng buhay ng may buhay. Ang ikwento po natin ay ang buhay ni Kristo at ang buhay na ibinigay sa atin. Amen? Huwag na po ikwento yung ating sarili. Huwag na nating itaas ang ating sarili. Kristo lang po ang dapat nating itaas. Ang kabuuan po ng buong Bible ay tumutukoy sa mensahe ng krus ni Kristo. Ang Old Testament ay hula, shadow, at ang New Testament ay kaganapan ng mga nangyari sa krus. Walang ibang mensahe kundi ang natapos na gawa ng Panginoong Jesucristo. Nabasa na natin kanina, 1 Corinthians 1:18, for the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved is the power of God.
Nagkaroon ng kapangyarihan, tayo naligtas. Sino naniniwalang siya may buhay na walang hanggan? Bakit? Kasi power ni God yan. No? At sabi nga doon, for I decided that I would speak only of Jesus Christ and His dead on the cross. Si Pablo, nag-decide siya, walang ibang mensahe, kundi ang mensahe ng krus ni Kristo. Pang-apat, tatapos na po, be bold in claiming God's promises. No, maging matapang ka. Yung pangako ng Diyos, i-claim mo, Lord, salamat po, magaling na ako. Kahit yung paa mo hindi mo iangat, meron yung masakit yung katawan mo, merong sakit ka, nilalagnat ka, inaapoy ka ng lagnat, merong namamaga sa'yo, merong kapang sugat, i-claim mo, Lord, salamat po, dahil sa iyo, Panginoong Jesucristo, dahil sa iyong mga sukat, inaangkin ko, magaling na ako. No? Ako'y malakas, ako'y malusog, ako'y masigla, ako'y pinagpala mo, at ako'y pinaburan mo. Ako po'y mabubuhay ng mahaba. Sino sa inyo gusto mabuhay ng mahaba? Amen? Hindi lang ikaw pinagaling, ikaw ay binigyan ng kalusugan. You are healed and healthy. No, stay healthy, stay pretty, stay wealthy. Amen? Sino sa inyo ang gusto ng ganon? Pag may pangako po ba ang Diyos ng pabor at pagpapala? Angkinin mo. May pangako ba na ikaw ay mabubuhay ng mahaba? Angkinin mo. No? Ikaw ay may pangako ba ng Diyos na ikaw'y giginhawa? Paangkinin mo. Hindi sabi doon ay tayo, ang kailangan lang natin paniwalaan ang pangako ng Diyos in Christ is yes. No? Yes in Christ. Ang pangako ng Diyos ay yes and amen. No? Kahit na yung may nararamdaman ka, pag may nararamdaman ka, huwag kang masyadong OA. No, minsan, may nararamdaman lang, nag-ahabilin na. Ikaw na ikaw bahala. No? Ikaw na ikaw bahala sa utang ko. Yung ba, masyadong OA. Alam mo, yung tatay ko ganun eh. Masyadong OA. Taon-taon niya pag magbe-birthday, last birthday na raw niya. Sabi ko, OA mo? Mabubuhay ka pa ng mahaba. No? Yung pang ganun mga bagay na ano man yung pangako ng Diyos, wag tayong okay, kundi angkinin natin yung pangako ng Diyos. Amen? All promises are all tied to Christ. Tandaan po natin, all promises are all tied to Christ. God is obligated to fulfill His promises to you. Hello? God is obligated kasi lahat ng promises nakatali doon sa Panginoong Jesucristo kasi sila yung nagkasundo. Lahat ng nasa iyo, anak ko, pagpapalain ko, pinagpapala ko, iniingatan ko, pinagpapala, binibigyan ko ng biyaya. Kasi kasunduan nila yun eh. Hindi natin kasunduan sa Diyos yun. Sila ang nagkasundo. Sabi doon, God is obligated to fulfill His promises to you because you are in His Son. This is God's covenant with Him. No, yun po yung kanilang kasunduan. Ang sabi ng Ama, lahat ng nasa iyo, pinagpala ko, lahat ng sayo, ililigtas ko, lahat ng sayo, inanoint ko, lahat ng nasa iyo, pinapaging banal ko, lahat ng nasa iyo, pinatawad ko. Because we are in Christ. Maniwala ka sa sinabi ng Panginoon. 2 Corinthians 1:20, for no matter how many promises has God made, they are yes in Christ. And so through the hymn, the Amen is spoken by us to the glory of God. Kaya lahat ng pangako ng Diyos, ang masasabi lang po natin ay Amen. Amen. In the new covenant, all the promises of God are yes in Christ. Sino sa inyo in Christ? Lahat ng pangako ng Diyos ay nasa iyo. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Life application. Basahin po natin. Life application. 1, 2, 3, go. Yun. Life application. Believe and declare that you are anointed in Christ. Be more intentional in your worship. Be more specific in your witnessing
Be bold in claiming God's promises. The big idea is, in Christ, I am anointed to serve. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo po'y manalangin, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, Panginoon. We are anointed to serve you because we are in Christ. Salamat po, Panginoon, sapagkat ang lahat ng ito'y natamo namin, hindi dahil sa aming kakayanan. Kami po ay pinagpala mo, pinaburan mo ng kakayanan, Panginoon, upang magawa ang iyong kalooban, at ang kakayanan ito hindi nawawala sa amin. Ang anointing na binigay mo sa amin ay walang pwedeng umagaw nito sa amin. Ito po yung mananatili sa amin magpakailaman, sapagkat ang banal na Espiritu ay nasa amin, nananatili magpakailanman. Salamat po, Diyos. Tunay nga po sa oras na ito, sa iyo lang po namin ibinabalik ang pasasalamat, papupuri at pagdakila, sapagkat tunay nga ang lahat sa amin ay pinagpala mo. We are blessed and highly favored. We are charito, Panginoon. Salamat po. Patuloy po namin inaangkin ang pangako mo. Ang bawat isa sa amin malakas, malusog, masigla. Ang bawat isa sa amin ay pinagpala mo, pinaburan. Ang bawat isa sa amin, Lord God, ay mabubuhay ng mahaba. Salamat po, Diyos. Sa iyo po aming papuri, pagdakila, paglalay sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Okay, tinatawagan ko na po ang breaking of bread.